Puwersa Balita. Puwersa Balita. Subaybay sa Puwersa Balita. At katulad kanina, kasama ko pa rin ang isa sa mga technician ng Unigro. Ito yung biofertilizer na pinagmamalaki ngayon at nagamit ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. So kasama natin dito si Jose, yung technician po mula naman sa Negros. Jose, anong pakilala mo muna yung sarili mo? Ako pala si Jose Jen Castillo from Batad, Iloilo. So, sa Iloilo naman, marami tayong magsasaka, lalo-lalo na Iloilo, no? Anong maibibigay nito o benepisyo ng ipinagmamalaki mong Unigro sa ating mga magsasaka? Napakali po kung benepisyo ang ating mga kukuha dito. So na organic po ito, hindi po nakakasama sa ating kalusugan. Tapos po, makakatipid po tayo sa paggamit nito. Makakatipid po tayo sa mga gastos. Babawasan po. Kasi po si Unigro Biofertilizer, meron po siyang insecticidal effect ang aton bakterya na nasa loob ng aton Unigro Biofertilizer. Yun lang po. Anong pagkakaiba naman ito ng synthetic fertilizer doon sa Unigro fertilizer, yung biofertilizer natin? Anong malaking pagkakaiba at anong pakinabang ng magsasaka? Saka sakaling bumalik sila doon sa synthetic. Anong mangyayari? Halimbawa, gumagamit na sila ng biofertilizer, ano mangyayari naman kung gagamit pa sila ng synthetic? Iko-combine ba nila? Ganon ang mangyayari. Kung gagamit po sila ng synthetic fertilizer, maapektuhan po yung ating lupa, magiging pong acidic. Pero kung gagamit sila na aton Unigro Biofertilizer, dadahan-dahanin ni Unigro Biofertilizer na ibalik ang sigla ng ating lupa. Kasi ang lupa naman talaga, yun yung pundasyon ng halaman. Para mas magandang lupa, mas malusog na lupa, mas maganda ang ani at mas malusog na halaman. Kasi mayroong ibang magsasaka nag-eksperimento. Kinukumbine nila yung Unigro biofertilizer at saka yung mga dating ginagawa nila, yung synthetic fertilizer, katulad ng Oria, pinagsasama-sama nila minsan. So, anong magiging epekto nito sa mga palay? Kasi po once na magagamit tayo ng synthetic fertilizer at biofertilizer, pwede man tayo nga makombine. Pero pag once na magamit ka ng Unigro Biofertilizer, pwede si farmers mag-cut ng 50% synthetic fertilizer. Pero samtang hanggang gumagamit si farmers ng Unigro Biofertilizer, magka-cut tayo ng 25-25 hanggang sa biofertilizer ang gamitin natin. Tapos si chemical kasi, marami kasing epekto na sa lupa natin yan. Mawala dyan yung mga good bacteria natin, yung mga living organism na hindi natin nakikita na tumutulong para ma-decompose yung mga non-living organism. Yun lang po ang ako na. Yung unang application nito, no, yung sa unang pagsasaka mo, o pagkatapos ng cultivation ng lupa, ano magiging application mo rito sa Unigro? Paano ang application? Bali po sa isang hektarya, gagamit po tayo ng 20 sachet ng Unigro Biofertilizer. Tapos po, ang first application na punto natin, 10 sachet. Kung lipat tanim, kung transplanting po, 10 days after transplanting, uhuluman muna sa tubig yung 10 sachet sa 2 litrong tubig. Kailangan po kasi ni Brevibacillus o yung bacteria na mag-active siya within 2 hours. Huluman natin, babad muna. And 30 minutes, ma-active si bacteria. 2 hours, magmumultiply na siya. And then, ang require ko sa mga farmers natin, mag-apply sila ng aming product, umaga lang gid. Kasi, foliar application to sir. Si bacteria sensitive sa mga mainit. Dapat umaga lang gid siya. Pwede yung may hamog kasi mas maganda ang pakiramdam ni bacteria kag masaya daw maginawa pa yan sa nila umaga pa lang. Kaya halimbawa sa ulan. Sa ulan po, medyo po binabawalan po sila yung perteng ulan, yung grabe ang baha, yung
Yung gaano lang, yung konti lang, okay lang po yan. Basta, hindi lang po bumabaha sa ating taniman. Saka po, yung kahon nila, yung palayan, dapat po, binabara nila yung mga kanal para hindi po sumama si Brevibacillus or pumunta sa kabila palayan para po mapakinabangan natin. Tapos po sa ikalawang application natin, 5 na lang. Ganon din po yung gagawin natin sa ikatatlo. Ang second application po natin is 25 dot. Tapos po sa ikatatlo, 45 dot. 45 days after transplanting. Pero sa direct po, yung diretsuhan pagtatanim, yung sabog diretso lang, magpa-plus 5 po tayo doon. Magiging 15 dap, 15 dap, 30 dap, kag 50 dap. Plus 5 yung sachet. Yes, yung ano po, yung days po. Yung day. Opo. Tapos po, nire-require po ko sa kanila na hindi na po sila magamit ng pesticide. Pero kung siyempre po yung mga farmers natin, hindi natin yung mapipilit na hindi sila magamit, may interval naman po tayo dyan. Yung interval po kasi, ang ano po kasi yan, ang purpose kasi yan, para makapag-multiply, makapag ano pa si bacteria, makapagparami, yun po yung purpose ng ating interval. 7 days po ang interval natin dyan, kung kailangan na gid. Pero po si Unigro, sa lahat po ng demo namin, research and trial, hindi po kami nagagamit ng pesticide. Yun lang po. Kasi kahit na meron talagang mga insekto na sumisira ng palay, okay lang na gamitin yung Unigro. Opo, kaya pong i-control niya ang mga hoppers, ang mga sakit na BLB, kaya po niyan. Basta po, tama ang ating application. Kag nasa tama rin po yung right timing po tayo ng pag-apply. Yun lang po yung ni-require ko sa farmers. Mas maganda po na mauna tayo kaysa sila ang mauna. Yun po. So ano namang may bibigay nyo, may babahagi nyo sa ating o panawagan niyo sa ating mga kababayang magsasaka? Sa mga farmers, siyempre po new technologies na tayo. Dapat po kasi sila po kasi ng dati nilang practice. Kami lang yung mga Unigro, kami sang Unigro, pinipilit po namin at pinapaliwanag po namin ang new technology na discover natin para mas malaki ang kita, mas marami ang ani, tapos mas bababa ang gastos nila. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Sir. Sige po, salamat po. Okay, yan po yung technician ng CUSE. Technician po mula naman sa Iloilo na narito ngayon kasama ng grupo ng Unigro. Ako pa rin si Jun Harion at ito ang Pwersa Balita. Pwersa Balita. Pwersa Balita.